Sinasabing araw-araw, milyon-milyong tao ang umiinom ng kape, kasama na sa pang-araw-araw na buhay ang pagkakape. Bukod sa masarap na, ito ay ang ating pampagising sa umaga. May ilan pa na walang pinipiling oras ang pagkakape. Mapaumaga, tanghali, hapon at kahit paggabi. Umiinom tayo ng kape para magising, para makapag-focus, at minsan ay talagang nakasanayan at hinahanap-hanap ng ating katawan. Pero ano nga ba ang magiging epekto sa ating katawan kapag araw-araw tayong umiinom ng kape? Ikaw, mahilig ka ba sa kape? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang bidyong ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para laging updated ka. Ang kape ay nagmumula sa mga halamang gaya ng Coffea arabica at Coffea canephora na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar. Ang mga ito ay namumunga ng maliliit na pulang prutas na tinatawag na coffee cherries at sa loob nito matatagpuan ang coffee beans. Kapag hinog na, ito'y inaani, kadalasan mano-mano, upang masigurong kalidad ang bawat butil. Pagkatapos, dumadaan ito sa proseso ng paghuhugas kung saan hinihiwalay ang pulp at ang buto nito. Pagkatapos ng paghuhugas, saka ito ibibilad sa arawan hanggang sa matuyo ang mga coffee beans. Kapag tuyo na, ito ay iniro-roast o iniinit sa tamang temperatura para lumabas ang aroma, lasa at kulay ng kape. Pagkatapos ng roasting, doon palang ginigiling o pinifine grind ang beans depende sa gagamiting timpla, magaspang para sa French press o pino para sa espresso at instant coffee. Mula sa simpleng buto, nagiging pamilyar na inumin na natin sa bawat tasa ng kape. Sa katunayan, ang pag-inom ng kape araw-araw ay mas nakabubuti sa ating katawan dahil makukuha mo ang iba't bang benepisyong taglay nito. Ang kape ay hindi lang pampagising, isa rin itong complex na inumin na may libo-libong bioactive compounds na may epekto sa katawan ng tao. Ang pinakaaktibong sangkap nito ay ang caffeine, pero bukod dito, may mga antioxidants at plant compounds din ito na may benepisyo sa kalusugan. Una, nakakatulong ito sa utak dahil binablock ng caffeine ang adenosine, kaya mas nagiging alerto, mas mabilis mag-isip at mas gumaganda ang focus ng isang tao. Pwede rin nitong mapabuti pansamantala ang mood dahil naaapektuhan nito ang dopamine na konektado sa pakiramdam ng motivation at kasiyahan. Nakakatulong din ang kape sa metabolism dahil pinapabilis nito ang energy burning at fat breakdown. Kaya minsan ginagamit ito sa weight management support. Isa pa, mayaman ito sa antioxidants na tumutulong labanan ang pagkasira ng cells sa ating katawan na dulot ng free radicals, na posibleng may kinalaman sa pag-iwas, sa pagtanda at ilang sakit. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang tamang dami ng kape ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa type 2 diabetes, Parkinson's disease at ilang liver conditions. Dagdag pa rito, maaari rin nitong mapahusay ang physical performance dahil pinapataas nito ang stamina at binabawasan ang pakiramdam ng pagod. Saang lugar ba nagmula ang kape? Pinaniniwala ang unang natuklasan ang kape sa bansang Ethiopia, kung saan napansin ng isang pastol na naging masigla ang kanyang mga alagang kambing matapos kumain ng coffee berries. Mula rito, kumalat ang kape patungong Yemen kung saan ito unang ginamit bilang inumin. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng kultura sa Middle East hanggang sa makarating sa Europe at kalaunan ay kumalat sa buong mundo bilang isa sa pinakasikat na inumin. Noong unang panahon, simple lamang ang pag-inom ng kape. Itim, mapait at diretsyo. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nadagdagan ito ng gatas at asukal upang maging mas kaaya-aya sa panlasa ng marami.
Lumitaw din ang mga espresso-based drinks at instant coffee tulad ng 3-in-1 na naging kilala dahil sa convenience nito. Sa modernong panahon, ang kultura ng kape ay nakaimpluwensya rin sa pag-usbong ng mga inumin gaya ng milk tea, kung saan ang cafe culture ay naging bahagi na ng lifestyle at social experience ng mga tao. Sa ngayon, ang kape ay isa sa pinakamahalagang produktong tinatrade sa buong mundo at isa ito sa may pinakamalaking demand sa global market. Ang bansang Brazil ang nangungunang producer nito na nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng kape sa buong mundo. Bukod dito, may iba't ibang uri ng coffee beans tulad ng Arabica na kilala sa mild na lasa at robusta na mas matapang at may mas mataas na caffeine content. Sa Pilipinas, kilalang-kilala ang kapeng Barako, lalo na sa lalawigan ng Batangas. Ito ay mula sa uri ng kape na Liberica, na may mas matapang at kakaibang aroma kumpara sa karaniwang kape. Tinawag itong Barako dahil sa salitang nangangahulugang matapang o matibay na sumasalamin sa lakas ng lasa nito. Hanggang ngayon, ito ay simbolo ng lokal na kultura at pagmamalaki ng mga Pilipino sa sariling produkto. At alam nyo ba, isa sa pinakamahal na kape sa mundo ay ang Kopi Luwak. Ang kakaiba rito ay dumadaan ang coffee beans sa digestive system ng isang hayop na tinatawag na civet bago ito iproseso. Dahil sa natural fermentation na nangyayari, nagkakaroon ito ng natatanging lasa. Ngunit sa kabila nito, may mga isyong etikal na kinakaharap ang produksyon nito, kaya mahalagang maging mapanuri sa pinagmulan ng ganitong uri ng kape. Bukod sa Kopi Luwak, ang Black Ivory Coffee ay isang napakabihira at mamahaling kape na galing sa Thailand. Kilala ito dahil sa kakaibang proseso kung saan ang coffee beans ay kinakain ng mga elepante, dumadaan sa kanilang digestive system at pagkatapos ay kinokolekta mula sa kanilang dumi. Habang nasa loob ng katawan ng elepante, ang natural enzymes sa digestion ay nakakatulong mag-breakdown ng proteins sa coffee beans. Dahil dito, nababawasan ang pait ng kape at nagiging mas smooth, mild, at may kakaibang earthy flavor ang lasa nito. Pagkatapos makolekta, nililinis ng maigi ang beans, pinatutuyo, ini-roast, at saka ginigiling gaya ng normal na kape. Ngunit dahil sa napakahirap na proseso at kakaunting production, sobrang mahal nito at kadalasang available lang sa luxury hotels at high-end markets. Bagamat maraming benepisyo ang kape, ang labis na pag-inom nito ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa katawan. Maaaring makaranas ng pagkabalisa, hirap sa pagtulog, mabilis na tibok ng puso at dependency sa caffeine. Kaya naman, mahalagang limitahan ang pag-inom nito sa tamang dami upang mapanatili ang balanse sa kalusugan. Sa bawat higop ng kape, dala mo ang mahabang kwento nito. Mula sa pinagmulan nitong halaman, sa paglalakbay nito sa iba't ibang bansa, hanggang sa pagiging bahagi nito ng modernong pamumuhay. Ang kape ay hindi lang simpleng inumin, kundi isang simbolo ng koneksyon sa kalikasan, sa kasaysayan, at sa bawat isa sa atin. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.